Kaugnay sa mga alegasyon kay Vice President Sara Duterte nang nagpakilalang dating aide umano niya na si Ramil Madriaga, makapanayan po natin ang abogado ni VP Sara na si Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. Magandang umaga po, Atty. Panelo. Magandang umaga, Igan, at sa mga tagapanood nyo. Sa proceedings, kahapon naglabas ang mga video at litrato si Madriaga, nakasama niya si VP Duterte, patunay raw na magkakilala sila. Hindi pa ba sapat yun, Atty.? Hindi. Actually, Igan, kami nga ho ang nag-supply ng mga litrato na yon. Doon sa perjury complaint pa lamang, inunahan na po namin siya para mapaliwanag na yung mga ganong klaseng litrato, hindi po yun pwede maging pruweba na magkakilala sila. Bakit? Kasi puro sa kampanya po yung pinakita niya. At kunyari, isahin na po natin yung Zoom meetings or virtual meetings. Talagang ganun po ang paraan noong mga panahon na yon na makipagkita sa mga supporters, sa mga volunteers para sa kampanya dahil may pandemic po ng mga panahon na yon. Hindi ba po? Tapos yung mga Zoom meetings po na yon, maramihan po yun, hindi yun one-on-one meetings with Ramil Madriaga. Tapos yung pinapaulit-ulit kahapon, yung happy birthday Sir Ram, di ba? Yung birthday greeting na yun, alam naman po natin na yung mga celebrity, di ba po, nagre-request sa kanila na batiin yung mga tao, tapos may papel. Yun po mismo ang pruweba na hindi sila magkakilala. Dahil kung magkakilala talaga sila, hindi po kailangan na gawin yon ni VP Sara na isulat yung pangalan niya doon sa papel, tapos batiin ng ganon. In fact, bago pa man lumabas yan, kahapon, nakita na natin yan sa social media at nakausap na po natin mismo yung tao sa opisina ni VP Sara na kumukuha ng mga birthday greeting na yon, yung nag-shoot mismo ng video at papatunayan niya sa isang testimonya na ginagawa lang ni VP Sara yon sa mga taong hindi niya kilala. Okay. Ito, 24 oras lang umano nalustay ng BICE ang 125 billion pesos na confidential funds at si Madriaga raw mismo ang naghatid ng pera sa iba't ibang individual. Kasi lumitaw noon, 11 araw eh. Anong reaksyon dito? Considering the source, which is Ramil Madriaga, tingin po natin kasi sinungalingan lahat yan. Kasi wala naman po talaga siyang involvement at all doon sa confidential funds or kahit anumang in any capacity. Hindi naman siya nagsilbi bilang trabahante ni VP Sara. So kasi sinungalingan po niya, po lahat yan. Ang gusto ko po iparating sa mga kababayan natin ay yung mga mabibigat na alegasyon niya laban kay VP Sara, pati na rin kay Pangulong Duterte, ang problema sa kanya, wala siyang ebidensya. 'Di ba? Yung mga delivery umano, puro cash. So wala siyang pruweba. Kahit picture, wala. Yung mga instructions, puro verbal or over the phone, na prepaid phone pa ang gamit, so hindi ma-verify. So ibig sabihin, hindi niya mapapatunayan. At convenient para sa mga sinungaling na wala naman talagang ebidensya. Ngayon, Igan, baka sabihin, illegal na activity yan, kaya sinadya na hindi matetrace. Okay. Diba? Okay. Pero dapat may ibang batayan. Anong halimbawa ko? Kunyari, dito sa flood control scandal, itong si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez. Bakit kahit na yung ibang mga sinasabi nila walang ebidensya, bakit naniniwala ang tao sa kanila? Kasi mga pinuno sila ng DPWH sa Bulacan kung saan nangyari yung korupsyon. Sila yung mga opisyal doon, sa kanila dumadaan yung pera, sila yung nag-a-award ng kontrata. So meron silang personality at impormasyon para sabihin yung mga yon. Pero si Madriaga, hindi naman po siya konektado kay Vice President Sara. Outsider po siya. Ang pruweba niya lang na magkakilala sila, itong mga picture sa kampanya at itong birthday greeting na hindi po nagpapatunay na nagtatrabaho siya in a sensitive capacity for the Vice President. Kaya wala pong katuturan yung testimonya niya kahapon. Kahit sabi niya na siya nag-dispose ng 125 million pesos.
Hindi Opo, dahil kasinungalingan po yun, Okay. 100%. Okay, kung hindi siya pinilit, no, o kaya may kapalit itong kanyang testimonya, ano nakikita yung motibo ni Madriaga laban kay Vice Sara Duterte? Actually, dun sa perjury complaint, Igan, na napakita na natin yung motibo niya. Okay. Sa isang Facebook Messenger message na pinadala ni Madriaga to Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, sinabi niya doon na magiging state witness daw siya at yun ang magiging vehicle niya para makalabas ng kulungan. So sinasabi niya doon sa text message na, Colonel Nolasco, sabihin mo na lang, bumaliktad ka, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Kasi ako, hindi naman ako makukulong kasi magsa-state witness ako. So yun po ang motibo para makalabas po ng kulungan. Okay. Maraming tatanong. Sige po. Igan, hindi niya sinagot yun Hindi niya sinagot yun kahapon sa testimonya niya. Hindi niya rin yun sinagot sa counter affidavit niya na natanggap din namin kahapon doon sa perjury complaint. Okay. Eto, ba't hindi dumalong personal si BP Sara para harapin niyang personal itong si Madriaga? Una-una po, hindi po kinakailangan dahil si Ramil Madriaga na po mismo mag-isa ang sumira sa kredibilidad niya. Dahil yun nga, wala siyang mapakitang ebidensya, puro laway lang ang puhunan niya. Pangalawa, kung napansin niyo kahapon, nagmoro-moro yung mga miyembro ng House Justice Committee na kesyo hindi daw pwede mag-probing questions. Paano po mako-confront si Madriaga? So, ibig sabihin, kung nag-attend man si VP Sara para kumpontrahin tong si Madriaga, tanungin at palabasin na nagsisinungaling siya, hindi rin siya makakapagtanong. Okay. Kasi kahit mismo yung mga tanong ng mga House Justice Committee members, hindi pinayagan ni Chairperson Luistro. Okay. So, wala pong punto. Attorney Panelo, yung waiver, hindi ba kayo nababahala doon sa bank account ni Madriaga? Walang katuturan kasi sabi niya ginawa daw siyang dummy ni PRRD. Tapos yung accounts daw nasa pangalan niya. So kapag nag-sign siya ng waiver, anong mapapatunayan nun? Ang mapapatunayan lang is yung bank accounts nasa pangalan niya at kung anong laman ng account. Hindi yun mapapatunayan na kay PRRD galing yung pera. 'Di ba? Kaya katawa-tawa it was a spectacle, it was a performance na base sa kathang isip at gawa-gawang ebidensya. Maraming salamat, Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Samantala, sisikapin po namin kunan ng reaksyon ng kampo ni Ramil Madriaga kaugnay sa naging pahayag ngayon ni Atty. Panelo.